Hello guys! Ngayon nandito tayo sa isang historic place. Ito yung mga bato na isinabog ng bulkan nung sumabog daw siya. Malalaking bato, di ba? So ngayon, hinukay yan ng mga tao nung unang panahon sa Japan. Hinuhukay nila or kinukuha yung mga bato at nagmamining sila dyan sa ilalim. Kinukuha yung mga bato para pampatayo ng bahay, bakod, at iba pa. Palalagyan ng malamig na tubig. Diba tayo mayroong ganun na ano. So, ayan. Mamaya, papasok tayo sa loob niyan. Napakalalim niyan. Grabe. Ayan, mga bato na galing sa bulkan. Then, hinukay nila yan at hinukay pa ng napakalalim. Ayan, maging ito ngayon, tourist spot. Mga foreigners, mga pumupunta dyan kasi historic place na yan. At bukod dyan, ginagawa na nilang kunwari may concert, iba-ibang event dyan sa place na yan. Hindi dyan sa labas, medyo may kuweba yan na mga pinagdadausan ng mga parties, especially concert, mga concert or drama, mga iba-ibang organization nagpupunta dyan. So yan guys, medyo malayo yung parkingan kasi bawal dyan sa taas mag-park. So bundok ito guys, inaakyat namin. Nasa taas siya ng bundok. Ayan yung mga particles na galing sa sumabog na bulkan. Bali, rin yun? Bundok na napatungan pa ng mga bato na galing sa bulkan. So, ayan yung ginagamit nilang panghukay. Kaya kikita niya natabas-tabas yung mga bato. And as you can see, maraming mga tourists from all over the world. Yan. At thank God naman, napakainit po. Sobrang init. Grabe. Pero maganda naman kaysa umuulan, di ba? Kaya nagdadala kami ng tubig. Dahil minsan may hinihimatayin lang dyan, nadala sa ospital. Ayan. Ang lalaki, ayan. Papasukin natin mamaya yung ilalim niyan. Ayan guys. Ayan. Nasa loob na tayo. Grabe biro nyo yan. Nahukay. Napakalalim. Ayan hiningal nga ako sa pagbaba Grabe talaga. Grabe. Ang luwag. Marami siyang kwarto. Bali, mga sa atin, mining na rin. Naghukay sila dyan. Marami nakuha. Mga ginto, pilak. Ang takot nga ako nung pumasok ako dito kasi paano na pag lumindol ka, wag naman. Ang ganda sa loob din, tingnan mo. Medyo madilim siya dahil nga ilalim ng bundok ilalim ng mga bato. Nilagyan na lang nila ng mga ilaw at ang lamig sa loob. Para kang nasa Baguio, ganun. Napakalamig. Nasa ilalim ka ba naman ng mga bato? Grabe, diba? Ang daming kwarto.
lalim talaga. Hindi ko maisip kung paano kaya nila hinukay palalim ng palalim. Grabe. Siguro mga 10th floor ang taas niyan. Kumaga sa building, mataas pa yata sa 10th floor. Grabe. Hiningal nga ako sa pagbaba eh. Ay sabi ko makakakyat pa kaya ako pa uwi. Dahil sumakit yung tuhod ko. Ang lalim. Ayan, ang dilim, di ba? Yung mga ilaw kasi tama lang na makakalakad ka sa loob. Hindi masyadong maliwanag. O dito medyo maliwanag. Ayan. Yan o. Biro mo 10 floor ang taas niyan. Mas higit pa yata eh. Grabe ang lalim guys. At inuhukay pa rin nila. May part pa dyan na maraming kwarto-kwarto yan eh. Hindi lang isa o isang space yan ngayon. Papasok ka na naman doon sa dulo. May mga kwarto na naman doon na inuhukay. Ayan, bali yung simento nakita niyan. Ginigrill nila yan. Tapos medyo mga 1 meter ang laki. Ang haba. Tapos mga isang dangkal yung lapad niya. Ganong kalalaki. Parang yellow, kumbaga. Ginagano nila. Ayan, o, nakita niyo. Hinahati-hati nila. Ayan, may mga gilit-gilit. Tapos yun, binubuhat ng machine. Ito, medyo, parang magpipray ka dyan para safe daw. Or anything dyan sa, decor nila. Ayan, o. Daming kwarto, diba? Marami pa silang inuhukay. Grabe, ang taas talaga. Walang butas yan. Wala kang makikitang butas. Ayan, no, nakita nyo. Ginigilit-gilit yan, no, ganyan. Ganyan lang kalalaki, bali yung rectangle na yan. Ganyan. Grabe, pero ang bigat na nun. Kahit sabi mo 1 meter lang yung kwan, tapos isang dangkal ang taba niya. Grabe, di ba? Ang bigat kaya. Galing ng machine na ginagamit nila pang hati-hati. Ayan, daming tao. Kaya lang habang sabi ko sa ko, uwi na tayo. Tatakot ako. Kasi parang nasa ilalim ka na talaga ng lupa eh. Yan nga, maluwag siya pero paano kung yung labasan eh biglang magsara. Mga ganyang ilaw lang. Dito medyo maliwanag. Yan, may mga poster. Pinapaliwanag nila kung kailan, ganun, ayan. Ayun, sa tuktok. Wala talagang kabutas-butas. Sa ilalim talaga ng bato. Ng bundok. Ganito palang feeling, sabi ko. Kaya believe din ako sa mga naguhukay ba. Hindi sila natakot. Ayan na yung mga bato. Yung mga nahati-hati na yan, bubuhatin na lang ng machine. Tapos yan ang pinanggagawa ng bahay noong unang panahon. Di ba, imbis na tayo semento, nagano ng buhangin, tapos gumagawa ng semento. Yan, talagang bato na. Ginagawang bahay noong unang panahon daw. Ayun, malalim pa inuhukay nila yan. Yan mga nakahilirang mahati-hati na parang kung bibili ng yelo, yung yung ganon, para pagkahati-hati nila.
Ayun o, paakyat. Grabe, di ba? Ang taas niyan. Pababa dun sa kabila. Ayan, umaakyat na kami. Uwian na. Yung iba naman bumababa. O, tingnan yung mga bumababa. Taas. Ito yung ginagamit nilang pang buhat, karitela. O, bilog ka, di ba? Yan, nandiyan sa loob, mga gamit, mga damit, mga hapon. Wala pang masyadong machine nun. Yan, grinder yan. Ganyan, oh. Grinder. Ito. Diba tayo meron din yan. Yung, ano yung bayuhan. Yan, ginagamit. Ginagawa rin nila yan. Made in, ano, bato talaga. Marami pa pero hindi masyadong. Ayan. Lalagyan ng tubig. Ayan, ina-explain dyan. Part pa rin sa loob ng bundok yan. May museum sa loob. Diba? Galing nila. Yan, simple lang yung ginagamit nila, oh. Walang malalaking machine pa noon. Grabe, diba? Ayan, mga bahay na sample na ginagawa daw noon ganyan. Ayan yung bahay. Mga ano, semento sa ayan, sa patay. Iba tayo din, marmol, ganun. Ang ganda. Madilim na dito. Ay, sawa. Sawa check ta. こういう階段も使ってる。鉄じゃなくて。 Ayan. Nasa labas na kami. Ayan. May falls dun sa tabi. Ganda rin. Magwi-wish ka. Parang wishing well. So, ayan guys. Nakita nyo. Napakalalim doon. Itong nakikita ng pader. Bali dyan ang entrance pababa. Ayan. Yan. Doon ang pasukan. At dito kami sa pinakailalim. So, yan guys, nakita nyo kung paano, napakaano ng Japan. Ginagawa na nila yung ano, concert place, museum, at ibang event.